Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Usapan natin tong anong ito, mga kabunyog. Kasi mayroong ngang nagtutulak niyan ngayon at ang tinutulak nila, ang tawag nila military reset. Magandang mapag-usapan natin to para alam ng ating mga viewers, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, ito, mga kabunyog, dahil nga actually habang dumadaan ng araw, palala ng palala ang sitwasyon ng ano natin, krisis sa politika. Kahit si PBBM nararamdaman niya yan. Nararamdaman yan ni PBBM ang krisis sa politika. Ang sinasabi nating krisis sa politika, syempre pinipilit ipakita ni PBBM na kaya niya pang kontrolin ang sitwasyon. At syempre, sinisikap ni PBBM na ipakita na isusulong yung pagpapanagot sa mga tiwali, sa mga korap, pero kaya niya pang pamunuan ang ano na to. Kaya lang habang tumatagal siyempre, halimbawa, itong mga huling developments na mismong mga tao na sa Malacanang nasasangkot, siyempre, nalalagay sa ano rin si PBBM, naiipit din sa mga ganyan. Hindi niya ba alam yon? Mga nang ginawa na yon nila Lucas Bersamin kung sangkot nga sila. Sila dating Budget Secretary Amina Pangandaman, hindi ba alam ni PBBM yon? Kumbaga umaabot na sa ganun eh. Tapos dito rin sa Kamara, syempre, kapag lumalim yan, lalo na ngayon, iimbestigahan na si Martin Romualdez, posible ng kasuhan ng plunder, palapit ng palapit kay PBBM eh. Palapit ng palapit sa kanya. Kaya ito namang mga Duterte, supporters ng Duterte, talagang pinupukpok si PBBM para matanggal ito. At sa survival din ni PBBM ng administrasyon niya, katulad niyan, pinapakita niya na talagang wala siyang pinipili. Papanagutin ang lahat kahit pinsan niya nga. Kung kakasuhan, kasuhan. Ganun na yung latest na development niyan eh. Ngayon, itong mga grupo ng Duterte, nagiging silang agresibo sana. Lalo pa yung mga sinabi ni Amy Marcos, gusto nilang ginagamit nila yon para magalit ang taong bayan at ang mga military. Kaya lang, hindi naman eh. Ang military, hindi rin nila nakukuha eh. Ang taong bayan, ganun din. Bakit? Eh kasi nga, si Sara din mismo, corrupt din eh. Paano mo naman ikaw ipapalit? Corruption ang pinag-uusapan. Okay, nakikita nyo si PBBM, gusto na rin ninyong palitan. Dahil nga, ano na ito eh, parang ang hirap na ring naiipit na rin si PBBM kasi ganito. Sangkot ba talaga siya o hindi? Kung yung kanyang mga malalapit na mga officials, katulad nila dating Executive Secretary Bersamin, dating Budget Secretary Amina Pangandaman, ay sangkot. Eh, mga malalapit niyang tao yun, ibig bang sabihin, hindi siya sangkot? Okay, kung hindi naman siya sangkot, si PBBM, eh, paano naman nangyari yun na mga malalapit mong tao? Ibig sabihin, naiikutan ka? Marami na palang nangyayari doon sa Malacanang, hindi mo alam. O di parang nagiging incompetent ka. So may mga ganun ang nangyayari. Sila PBBM, ano nila yan? Nararamdaman nila na palapit ng palapit sa kanya ang init ng sitwasyong ito. Sa ngayon, nasisave niya pa ang administrasyon niya. Pero syempre, habang tumatagal, ang kampo ng mga Duterte, nagiging agresibo na itulak na mag-resign na si PBBM at si Sara na ang iluklok. Kasi siya ang constitutional successor. Eh, ang problema naman, maraming tao ayaw kay Sara eh. Maraming tao ayaw kay Sara. Kaya tuloy, ito rin yung dahilan bakit yung mga tao ayaw ring sumuporta sa mga pagkilos na laban kay PBBM. Kumbaga, okay na, si PBBM na lang kaysa sa Duterte. Kaya lang,
yun na nga, habang tumatagal, naiipit na rin si PBBM. Siya na yung papunta na sa kanya kumbaga eh. Kahit sabihin pang hindi siya sangkot yan. Pero ang tanong, bakit nangyari yan sa pamumuno mo? Limbawa, yung mismong budget secretary mo, yung executive secretary mo, parang yung ano mo naman, yung pananagutan mo sa kapabayaan diyan, bakit nangyari yan? Naikutan ka niyan? Kung yung pinsan mo, si Romualdez, makasuhan ng plunder, alam nga namang anong ginawa mo na nangyari lahat ng yan under sa'yo bilang presidente ka? Kumbaga pipilitin at pipilitin na madiin si PBBM sa lahat ng to. At kapag hindi niya na kaya yan, lalakas at lalakas yung kampo ng Duterte na manawagan na mag-resign si PBBM, iluklok na si Sara. Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya lang, ang problema nila, walang sumusuporta na halos eh. Kahit yung Iglesia ni Cristo, hindi naman madala-dala yung panawagan na yon na mag-resign na si PBBM, ipalit si Sara. Kahit yung mga supporters nila, iilan lang ang namobilize nila doon sa EDSA, inaasahan nila, dadagsa ang tao nila. Kahit na nung nagsalita na si Amy Marcos nung inexpose si PBBM, ang inaasahan nila dahil inamin na ni Amy na adik si PBBM, inaasahan nila dadagsa ang tao doon sa ikatlong araw, wala ring nangyari. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw dito, wala. Yung inaasahan nilang magagalit ang tao, susuportahan na ang pagpapalit ng presidente, at ang vice president na ang mamuno, wala, hindi nakakakuha ng suporta. Parang nung panahon ni Erap, mabilis yung noon, pagpatalsi kay Erap nung 2001, kasi nung lumabas yung wetting scandal, nung inexpose yan ni Chavit Singson, nagalit ang tao, tapos nagkaroon na ng impeachment kay Erap, hanggang sa talagang ayaw na ng tao kay Erap. Ang bilis ng pangyayari kasi kahit papano, okay sa tao na ang pumalit yung Vice President, si Gloria Arroyo. Ngayon hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Kahit pa nakikita ang korupsyon, kahit pa palapit ng palapit kay PBBM itong mga issue ng korupsyon, hindi pa rin ibig sabihin na gusto ng tao kay Sara eh. Kaya hindi nakakakuha ng suporta. Kahit sa simbahan, kahit sa tao, kahit sa military. Pero ngayon, mayroong ipinopropose na isa. Ito ngayon yung pinopropose, itong grupo na to. Actually, ang tawag nila, military reset. Military reset. Ito yan mga kabunyog, ipakita ko ang nila. Pinoposisyon daw para pansamantalang mamuno sa bansa para sa tinatawag na military reset ang bilyonaryong negosyante na si Ramon Ang. Ang sagot ni Ang sa report na ito ni Bril Montalvo. Ito ang bilyonaryong negosyanteng si Ramon Ang, presidente at chairman ng San Miguel Corporation. Siya raw ang napipisil na mamuno muna ng bansa hanggang sa susunod na eleksyon. Base sa article na inilabas ng politico.com.ph, usap-usapan daw sa grupo ng nagbi-business ang posibilidad na maging consensus caretaker si Ang. Sa gitna yan ng tumitinding problema ng bansa sa korupsyon. Bukas daw sa ideyang yan ang iba pang mga bilyonaryo sa bansa, lalo na kapag lumala pa ang political paralysis at makaladkad pababa ang ekonomiya. Ayon sa mga bulong-bulungan, pinag-uusapan umano ng mga nasa altas sa syudad ang isang military-backed reset, hindi kudita para raw ibalik ang kaayusan at tiwala ng mga investor. Target umano nitong ihanda ang bansa sa susunod na eleksyon sa ilalim ng pansamantalang pamunuan. O yan, mga kabunyog. Marcos out, Ramon Ang in, SMC boss eyed as caretaker in military-backed reset. Yan ay artikulo sa politico.com.ph, November 20, 2025. So medyo yan ang mga pinag-uusapan. Ano daw kung paano kung may mga military na nagtutulak sila na okay kung ayaw na kay PBBM kasi palapit ng palapit kay PBBM itong issue ng korupsyon. Ayaw din naman kay Sara, ayaw din ng military junta. Ngayon, ang pinopost nitong mga military groups na to ay outsider ang ilagay. Isang negosyante para baka pag negosyante ang mamuno sa bansa ay mapaganda ang takbo ng ekonomiya. Lalo na ngayon nabagsak ang ekonomiya.
Yan yung tinutulak nila. Mga military, retired military ang nagtutulak nito. Kumbaga, dati kasi ang tinutulak nila military junta. Ay hindi nga katanggap-tanggap ang mga military junta na yan. Ayaw niya ng tao. So, ayaw ng tao sa military junta. So ayaw. Ang tawag na nila ngayon military reset. Military back reset. Bakit reset? Parang isaayos ang bansa, i-reset. Ngayon, sino ang magtutulak niyan? Military daw. Parang kudeta style. Kaya lang, nagiging usap-usapan ito. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.